Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 9, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. La pace sia con tutti voi. Unang Santo Papa mula sa Estados Unidos, inihalal ng conclave. Bagong yugto sa Simbahang Katolika, pamumunuan ni Pope Leo XIV. COMELEC at PNP, all systems go na para sa halalan sa May 12. Komisyon, may last-minute reminders. Mga magsisiuwian para bumoto sa Lunes, dumagsa sa mga pangunahing terminal. Re-electionist Senator Amy Marcos, may pahabol na patutsyada sa administrasyon ng kapatid na si PBBM. Vice President Sara Duterte, naghain ng depensa sa preliminary investigation ng kanyang sedition case sa DOJ. At sa showbiz, Bini nagpahayag ng pagsisisi sa kontrobersyal na viral video. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inihalal ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Estados Unidos sa katauhan ng 69-year-old na si Robert Francis Prevost na ngayon tatawaging Pope Leo XIV. Pinili siya ng Cardinal Electors sa ikalawang araw at ika-4 na botohan ng conclave sa Vatican. Kilala siya sa kanyang mahabang panahong paninilbihan sa Simbahang Katolika sa Peru, gayon din sa mahalagang tungkulin sa ilalim ng pamumuno ni Pope Francis. Ang Balitang A to Z ni Paul Henson. Ilang sandali ng panalangin ng Amerikanong Cardinal na si Robert Francis Prevost. Ito na ang huling beses na gagamitin niya ang pangalang ito. Sa loob ng Sistine Chapel ang palakpakan mula sa mga kardinal. Matapos ang ika-4 na botohan Huwebes ng hapon sa Roma, naihalal ang ika-267 pastol ng Simbahang Katolika. Pinili ni Prevost ang pangalang Leo XIV. Sa St. Peter's Square, ang puting usok na hudyat na may napili ng susunod sa yapak ni San Pedro na sinundan ng pinakahihintay na anunsyo mula sa balkonahe ng Basilika. Habemus Papam. Ilang sandali pa, lumabas na ang bagong Santo Papa. La pace sia con tutti voi. Ang pagluluksa ng simbahan sa pagkamatay ni Pope Francis napalitan ng bagong pag-asa. Sa wikang Italyano, nagpasalamat si Pope Leo XIV sa biyayang ibinigay sa mundo ng yumaong Santo Papa. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Grazie a Papa Francesco. Si Robert Prevost ay ipinanganak sa Chicago, USA. Naging pari noong 1982 sa ilalim ng mga Agustino. Naglingkod bilang pastor, misyonaryo at guro sa Peru sa South America sa loob ng maraming taon. Doon ay napagkalooban siya ng Peruvian citizenship. Sa pamumuno ni Pope Francis, naging kardinal at kalaunay arsobispo si Prevost. Binigyan siya ng papel bilang pinuno ng makapangyarihang tanggapan sa Vatican na pumipili sa mga bagong obispo sa buong mundo. Bagamat ipinanganak na North American, naniniwala ang ilan na nakuha ni Prevost ang kalooban ng mga kardinal sa conclave dahil na rin sa kanyang pagsisilbi sa mahihirap na parokya sa Peru. Fratelli e sorelle di Roma, di Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Pinili niya ang pangalang Leo XIV na ayon sa ilan ay pagtango kay Pope Leo XIII na kilalang tagapagtaguyod ng social justice. Bagay na magiging hamon sa bagong Santo Papa sa pagpapastol sa mahigit 1 bilyong Katoliko sa mundo. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson.
Malugod namang tinanggap ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakahalal ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika na si Pope Leo XIV. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang pakikiisa ng lahat at panalangin para sa mga kahilingan para sa bagong Santo Papa. Nakiisa rin si United States President Donald Trump sa pagkakahalal ng kapwa nito Amerikanong Santo Papa bilang bagong lider ng simbahan. Isaan niyang malaking karangalan para sa Estados Unidos kung magtatagpo si Trump at ang Santo Papa. Mahaba na ang pila sa PTEX ng mga uuwing pasahero sa iba't ibang probinsya para bumoto sa Lunes, May 12. Ang ilan sa kanila kahapon pa nasa terminal pero magpahanggang ngayon ay nagbabaka sakaling makabili ng tiket. Lalo at 40 trips na ang fully booked, karamihan papuntang Bicol. Ayon naman kay Transport Secretary Vince Dizon, asahan na ang dagdag na 10% sa mga pasaherong daragsa sa iba't ibang transport hubs ngayong holiday long weekend. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Pila lang po tayo. Wala po problema. Pwede po ma'am tuloy na yung buhay na lang mga dito. Pila lang po tayo. Mainit, siksikan at naganda paikot-ikot na ang pila ng mga paserong nais makabili ng tiket sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para makauwi ngayong araw sa iba't ibang probinsya. Ang kanilang pakay, makaboto sa Lunes, May 12. Ang ilan sa mga pasahero na target makabiyahing Bicol, kahapon pa lang, nasa terminal na. Wala pa nga kami tulog. Wala pa nga, may kasama pa akong bata. Si John naman alas 10 na ng gabi nakapunta sa PTEX matapos hindi makasakay sa pinuntahang bus terminal sa Pasay. Dito kami tinuro kasi dito lang yung may pwedeng masakyan kami. Kailangan talaga natin bumoto ngayon kasi para kahit pa paano may pagbabago. Ayon sa pamunan ng PTEX, 40 trips na ang fully booked, 33 trips dito ay pawang biyahing Bicol. Pero para hindi mas stranded ang mga pasahero. However, nagdadagdag naman tayo ng mga extra trips, no? Then syempre nakaantabay din ng LTFRB para makapagbigay ng special permits if needed, lalo na pagpadagdag dito sa ating supply. Dahil sa special non-working day sa Lunes, araw ng eleksyon, inaasahang madaragdagan ng 20,000 na pasahero ang 150,000 daily passengers sa terminal. Kaugnay nito, naglibot si Transportation Secretary Vince Dizon sa NAIA Terminal 1 para siguruhing maayos ang travel experience ng mga pasahero. Bukod kasi sa election long weekend, bakasyon na ng karamihan sa mga estudyante. More or less, we're expecting the same volume probably as nung Holy Week. No? Kasi, mga ganon. Sinabi ni Dizon na target ng ahensya at new NAIA Infracorp o NNIC na siyang private contractor ng NAIA na maglagay ng e-gates sa mga departure area bago mag-Desyembre para hindi mag-imbudo ang mga biyahero tuwing peak season. Mababawasan natin yung hassle at yung oras ng pagpipila. Hindi na kailangan mag-manual o mag-face-to-face yung ating mga kababayan, both departure and arrival. Sa ngayon, tanging sa mga arrival areas lang nakakabit ang mga e-gates. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Meralco na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mismong araw ng halalan sa Lunes, May 12. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, may mga inilatag na silang contingency plan, gaya ng pagdedeploy ng generator sets na aalalay sa mga lugar na posibleng mawalan ng kuryente para matiyak na hindi maantala ang pagboto ng publiko. Sang-ayon ito sa mga tinukoy na lugar ng Department of Energy at COMELEC na posibleng magkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Ipatutupad din ang interruptible load program ng electric company at malalaki nitong kliyente gaya ng malls na huwag munang gumamit ng kanilang kuryente para makapag-supply sa publiko. Nagsagawa na rin kami ng tuloy-tuloy na maintenance at upgrading activities ng aming mga pasilidad para masigurong kayanin ng demand. At magde-deploy din ang Meralco ng mga gensets at floodlights sa iba't ibang areas. Bukas na ang National Election Monitoring Action Center ng Philippine National Police maging sa regional offices para matiyak ang aksyon na mabilis ngayong darating na Lunes para sa botohan. Ipinagutos na ni PNP Chief General Marbil na tiyakin ang kaligtasan ng mga boboto at mga ground commander ay pinababa na sa mga voting place para magpaalala sa lahat ng tauhan na maging apolitical at neutral. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas.
All systems go na po ang Philippine National Police sa kahandaan nito para sa May 12 midterm elections. Handang-handa na ang buong hanay ng pambansang pulisya para sa nalalapit na eleksyon ngayong Lunes, May 12. Activated na rin ang National Election Monitoring Action Center at Media Action Center sa National Headquarters sa Camp Crame at maging sa mga PNP regional offices sa buong bansa. Malaking tulong ito sa pagbabantay sa mga nangyayari on the ground sa mga voting place. Partikular sa mga naitalang may mga election-related concern. Ito po yung magbibigay sa atin ng update, blow by blow, ng lahat ng mga election-related incidents na pwede nating i-report sa ating mga kababayan. At yun naman pong ating pong PNP Command Center, ito po ay magsisilbi natin na eyes and ears po. Una nang nagdeklara ang PNP ng full alert status sa buong bansa para sa mas mahigpit na seguridad na ipatutupad. Yan ay kahit walang namomonitor na banta sa seguridad. Noong May 8, ito po yung nag-send up na tayo ng kabuuang 163,000 na PNP personnel na kung saan tayo po ay may personnel complement na 37,000 plus na magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na umaabot po tayo ngayon sa kabuuan na 201,000 plus. Sa bisa ng COMELEC resolution, binibigyan ng kapangyarihan ng COMELEC na agad na umaresto ang PNP sa sinumang makitaan ng paglabag na may kaugnayan sa eleksyon. Magkikreate ng special task force o task group sa bawat regional offices na kung saan ito ay bubuuin ng team ng arresting, ng legal at ng investigation na kung saan kung mayroong insidente, ay agad-agad sila lang makaka-responde. Habang ipinag-utos na rin ni PNP Chief Romel Marbil ang pag-monitor ng mga ground commander sa mga voting places 3 araw bago ang halalan. Hindi ang mga tao boboto para matakot o hindi sila makakaboto. Ipakita po natin na ang tao pagka pumunta sila sa mga voting centers, they are protected, hindi sila natatakot. Paalala naman ng PNP chief sa buong hanay ng kapulisan, doon lang tayo sa tama. Wag kayong magkakamali. Pagka nagkamali kayo dito sa election yan, it will not only ruin you, it will ruin the organization. Gampanan ng sinumpaang tungkulin sa bayan na walang pinapanigan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tila pinatutsadahan ni Senator Amy Marcos ang mga Romualdez at Araneta sa bago niyang inilabas na campaign video ngayong araw, May 9. Sa kanyang post, sinabi niyang hindi mapipili ang kamag-anak. Ito'y sa kabila ng pagpipilit ni Vice President Sara Duterte umungkahi na magpalit na siya ng apelyido. Anya, hindi naman kailangan palitan ang apelyido niyang Marcos dahil hindi ito ang problema. At maaring sinabi niya na ang gobyerno ngayon ay pinangungunahan ng mga Romualdez at Araneta. Una na rin sinabi ng senadora na naapektuhan ng mababang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalan niya. Kaya mababa rin niya ang nakukuhang boto base sa resulta ng mga survey ng senatorial preference. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Ipinagkibit-balikat lang ng Malacanang ang isinampang impeachment complaint ng mga kaalyado ng Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong Huwebes, May 8, naghain ng impeachment complaint sina Duterte Youth Party List Marie Cardema at ex-National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Tugon ni PCO Undersecretary Claire Castro, karapatan ng mga ito na maghain ng reklamo. Gayunpaman, sinabi niyang walang basehan ang naturang complaint. Inaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y pagkuha ng buhangin mula sa Manila Bay at iba pang parte ng Pilipinas para gamitin sa reclamation ng China sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ng National Intelligence Coordinating Agency na ginagamit umano ang buhangin mula sa mga baybayin ng Pilipinas para sa itinatayong isla ng China sa mismong pinag-aagawang teritoryo. Ayon naman sa Malacanang, saklaw ng investigasyon ng posibleng pananagutan ng mga lokal na opisyal sa mga lugar kung saan isinasagawa ang dredging. Matatandaang matagal nang nagbabala ang Philippine Coast Guard
safeguard sa malawakang reklamasyon ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kabilang na ang Pag-asa Island at Escoda Shoal. Ayon sa PCG, tanging bansang China ang walang pakundangang sumisira sa kalikasan sa West Philippine Sea. Naghain ng counter-affidavit ang kampo ni VP Sara Duterte laban sa isinampang sedition at grave threats ng National Bureau of Investigation. Gayunpaman, tumanggi muna ang idetalye ng kanyang kampo ang depensa ng pangalawang Pangulo, pero tiniyak na harap ito sa proseso. Tiniyak naman ni Justice Secretary Boying Remulla na iginagalang nila ang due process sa paghawak ng kaso. Nagugat ito sa pahayag ni Vice President Sara na nagkontra siya ng tao para patayin si Marcos, unang ginang Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez sakaling mangyari ang umano'y kill plot laban sa kanya. Ayon sa batas, sa ilalim ng kasong inciting to sedition, maaaring mabilanggo ang sinuman at may multang aabot sa 400,000 pesos. Depende naman sa layunin at resulta ng banta ang parusa sa grave threats. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya. Inilabas na ang official poster ng kauna-unahang pelikulang Pagtatambalan ni na primetime king Ding Dong Dantes at former ABS-CBN President CEO Charo Santos Concho na Only We Know. Sa poster launching ngayong Biyernes, kitang-kita ang excitement ng fans at members ng entertainment media sa poster reveal ng naturang pelikula. Ito ang kauna-unahang beses na magsasama sa pelikula sina Ding Dong at Charo sa direksyon ni Irene Villamor. Mapapanood ang pelikulang Only We Know sa mga sinehan sa June 11. Susunod, isang araw bago ang huling araw ng pangangampanya, mga kandidato todo suyo sa mga botante. At sa sports, pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa kabila ng pagkakaluklok sa kanya sa Boxing Hall of Fame at papalapit na halalan, magbabalik nga ba sa ring? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kanya-kanya ng paandar ang mga kandidato isang araw bago ang huling araw ng pangangampanya. Ang mga botante naman, kanya-kanya na rin kilatis sa mga iboboto. Samantala, ang COMELEC may mga reminders sa mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng halalan sa Lunes. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. 66 na senatorial candidates, 156 na partido at mga lokal na posisyon. Kanya-kanya ng pangangampanyang mga kandidato sa nalalabing 3 araw bago ang Bantay Boto 2025. Ngayong Sabado na rin kasi May 10 ang huling araw ng pangangampanya para sa lahat ng posisyon. Ang tindera na si Bubbles, kumpleto ng listahan ng mga iboboto matapos mabusising kilatisin ang mga plataporma at nagawa ng mga tumatakbong kandidato. May isang salita, may patutunayan talaga, may ginagawa na at may mga gagawin pang pangarap sa Pilipinas. Habang ang magkaibigang Dom at Reg naman, hanggang ngayon hindi pa rin kumpleto ang listahan. Binibigyang importansya kasi nila ang kredibilidad ng mga ito. May mga certain names po ako na na-consider before. Kaya lang po may mga lumalabas pong mga issue lately about sa mga nangyari or maging mga background po nila. Diyan po yung konkretong plano and yung mga plataforma po nila. And while syempre, pinopromote nila yun, gusto ko din po na makita na sure o aligned po yung mga pinapakita po, ay yung mga ipinapangako nila sa mga pinapakita din po nila.
Pero paalala ng Commission on Elections, hindi naman kailangang kumpletuhin ang bilang ng mga kandidatong iboboto. Pwedeng mag-undervote. Ang hindi lang pwede ay yung sumobra ang iboboto dahil hindi na ito bibilangin ng makina. Nagpaalala rin ng komisyon sa mga dapat at bawal gawin o dalhin sa mga voting center at precinct sa araw ng halalan. Kabilang sa mga ipagbabawal ang pagsusuot ng campaign materials gaya ng t-shirt o pin na may pangalan o mukha ng kandidato. Pamimigay ng sample ballots dahil iko-konsidera na itong pangangampanya at mariing ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato sa balota, blanco man ito o shaded na, at pag-uuwi ng resibo matapos bumoto. Ipatutupad na rin ang liquor ban pagsapit ng Linggo, May 11. Huwag na po muna tayo magiinom ngayong mga panahong ito. Pagpaliban na lang po, kahit po yung mga pagsasabong, kinakailangan matigil muna yan dito po sa ating papalapit na halalan. Para naman sa madaling proseso ng pagboto, papayagan ng komisyon ang pagdadala ng kodigo o listahan ng mga pangalan ng inyong iboboto. Samantala, mahigpit din ang pagbabantay ng komisyon ngayon dahil inaasahang mas magiging talamak ang vote buying. Yung pinaka-crucial, Sabado, Linggo at madaling araw ng Lunes. Pinaka-crucial po yan. Ang pamimili ng boto dyan po mangyayari. May babala rin ng COMELEC sa mga supporter na patuloy na ikakampanya ang kanilang sinusuportahang kandidato sa araw ng eleksyon. Sige po, bahala kayo pagka yung inyong kandidato o na-disqualify. O nga po, nangangampanya kayo pero ang latay niyan, ang epekto niyan ay sa inyong mga kandidato. Sayang po lahat yung mga efforts. Ngayong darating na Mayo 12, payo ng komisyon, maging matalino sa pagboto at sundin ang mga paalala para sa maayos at mapayapang halalan. Para sa Bantay Boto 2025 ng Balitang A to Z, Naomi Almohano. Pagsugpo sa balikbayan scam at pagtataguyod ng karapatan at pagtaas ng sweldo ng mga OFW ang pangunahing namang plataporma ng partidong OFW na kanilang itinataguyod sakaling palarin daw sa 2025 midterm polls. Sa kanilang grand rally ngayong Biyernes, 3 araw bago ang halalan, tiniyak ni First Nominee Congresswoman Marisa Del Mar Magsino na palalakasin ang tulong sa mga OFW teachers sa UAE na anyay napakaliit ng sweldo. Nanindigan din siya na ipagpapatuloy ang pagpapanagot sa illegal recruitment agencies na kadalasan mga Pilipino ang biktima. Palalakasin din anya ang Magna Carta for Seafarers matapos ang ilang trahedya at panganib na naranasan ng mga tripulanteng Pinoy habang pumapalaot. Handa rin sila anyang makipagtulungan sa mga ahensya ng bansa para itaas ang dangal ng bawat OFW. Palalakasin natin yung mga balikbayan scam na pagsugpo dito, ipe-penalize natin, i-criminalize natin dahil nako, time immemorial, nandyan ang problema. Kaya pagpapatuloy po natin to, hindi po tayo titigil habang nandito po ang OFW Party List, laban lang po para sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. 3 araw bago ang 2025 midterm polls, timbog sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Ang 6 na kataong nagpapanggap na tauhan ng Commission on Elections. Ayon sa NBI, pawang nag-aalok ang mga ito sa isang kumakandidatong manipulahin umano ang resulta ng paparating na halalan, kapalit ng 15 milyong pisong bayad. Ito ay sa tulong ng isang umanong IT expert mula sa COMELEC na umano'y may access sa isang specialized mobile application. Nagugat ito mula sa reklamo ng kumakandidato sa pagkaalkalde mula sa Iba Zambales na si Jerry Montel Facon. Nagpakilala raw ang isa sa mga suspect bilang dating gabinete at ngayon tumatakbong senador. Maharap naman ang mga naarestong suspect sa patong-patong na kasong estafa, usurpation of authority at paglabag sa Omnibus Election Code. Sa Pasig City, inalmahan ni Attorney Ian Sia ang desisyon ng COMELEC na idiskwalipika siya sa pagtakbo bilang kongresista ng naturang lungsod. Ayon kay Sia, wala pang final conviction ng korte kung talagang lumabag siya sa Safe Spaces Act. Banat ng kandidato, hindi naman daw siya ng rape o pumatay gaya ng issue ng ibang kandidato. Kaya mali raw ang COMELEC na i-disqualify siya. Una nang nilinaw ng COMELEC na pwedeng umapela sa COMELEC on bank hanggang sa Korte Suprema si Sia. Siya na ang kauna-unahang kandidato na nadiskwalipika sa 2025 midterm polls dahil sa kanyang nagawa.
Ipinagdasal ng iba't ibang simbahan sa ilalim ng Philippine Council of Evangelical Churches, kabilang ang Jesus is Lord Church Worldwide, gayon din ng Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List sa pangunguna ni Senator Joel Villanueva, ang senatorial re-electionist na si 8th Division World Boxing Champ at dating senator na si Manny Pacquiao, 3 araw bago ang May 12 midterm polls. Kasunod yan ng formal na pag-endorso ng JIL Church Worldwide founder at SIBAC Party List representative na si Brother Eddie Villanueva. Sa mga tumatakbo ding senador na sina former Senate President Tito Soto, Senator Pia Cayetano, former Senator Kiko Pangilinan at ang dating boksingerong si Pacquiao. Binigyang diin naman ng Batang Villanueva ang kahalagahan ng tulong ng kapwa Kristiyano si Pacquiao sa pagpapasa ng mga batas kaugnay sa pagpaparami ng oportunidad at trabaho sa mga Pilipino na siyang pinangungunahan ni Villanueva. Ipinagmalaki rin ni Villanueva ang kamakailang pagpapasinaya ng Marcos Jr. administration sa Trabaho para sa Bayan at Trabaho para sa Bayan Plan ng parehong binuo at ipinasa ng senador na layong tukuyin ang lahat ng oportunidad na maaaring pasukin ng mga manggagawang Pilipino hanggang 2034. Si Pacquiao ay kabilang sa Marcos Jr. admin slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ho, nabuo na. At gusto kong sabihin, malaking parte ang ginampanan ng aking kaibigan, aking kapatid sa Panginoon, Senator Manny Pacquiao. Nagdeklara ang Department of Health ng Code White simula Linggo May 11 hanggang sa Miyerkules May 14. Ito ay upang tiyakin na nakahanda ang mga pasilidad at personel na tumugon sa anumang posibleng emergency bago, habang at matapos ang halalan sa May 12. Samantala, nagpaalala ang COMELEC sa mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban na simula na rin yan sa Linggo May 11 at magpapatuloy hanggang May 12. Bawal po ang uminom, magbenta, magalok o bumili ng nakalalasing na inumin at ang lalabag pwedeng maharap sa multang aabot sa 6,000 pesos maging pagkakakulong ng aabot ng 6 na taon. At abiso po sa ating mga motorista, suspendido ang number coding sa araw ng halalan May 12. Gayunpaman, paalala ng MMDA, sumunod pa rin sa batas trapiko at mag-ingat sa daan. Itinanggi ni Ombudsman Samuel Martires ang umano'y special treatment kay Senator Amy Marcos sa kanyang reklamo laban sa mga opisyal na sangkot sa umano'y pag-aaresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod yan ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nilaktawan umano ng Ombudsman ang fact-finding process ng kaso at agad idiniretso sa paunang investigasyon. Giit ni Martires, katulad lamang ito ng mga kasong inilapit ni na dating Senator Gordon at Rizal Tiveros sa family issue na wala ring committee report. Bunsod ng bagong panuntunan, effective April 21, automatic na rin na diretso sa preliminary investigation ng mga bagong kaso at hindi na daraan sa fact-finding procedures. We did not give, or I did not give special treatment to Amy na i-entertain kasi sinasabi nila, ano ito, masamang timing, parang politika. Hindi man akong politiko eh. Nagpositibo sa drug test ang 2 sa higit 500 driver ng Solid North Bus Transit. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, isa sa ilalim pa sa hiwalay na confirmatory test ang 2 para matukoy kung positibo nga sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Oras na muling magpositibo, tuluyan ang ire-revoke ang kanilang mga lisensya at hindi napapayagang makapagmaneho. Nagpapatuloy naman ang roadworthiness test sa mga bus ng Solid North Transit na sangkot sa malagim na insidente sa SCTEX kamakailan na ikinasawi ng 10 tao. Ito ay para matiyak kung nasa maayos pa bang kondisyon ang kanilang mga unit at kung sumusunod sa mga standards. Kapag nag-test positive pa rin sa confirmatory test, ang lisensya ay revoke perpetually. Hindi na makakapagmaneho yung mga driver na yun. Sa mga airports naman, pinapa-audit ni Transport Secretary Vince Dizon ang mga safety bollards sa iba pang pangunahing paliparan sa bansa. Kasunod naman ng malagim na car crash incident noong May 1 sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng 2 tao.
Isinisisi ang pagkasawi ng dalawang biktima sa substandard bollards na nabuwal agad matapos banggain ng isang SUV. Pero para hindi na maulit ang malagim na insidente, palihis na ang parking ng mga sasakyan naghahatid ng pasahero sa paliparan imbis na dating nakaharap sa mismong entrance nito. May nakalagay namang mga bulaklak at kandila ngayon sa mismong pinangyarihan ng insidente bilang paggunita sa mga namayapang biktima na nagbuwis ng buhay. Simple lang, may international standards yan, kailangan sumunod tayo. Pag hindi tayo sumusunod, kailangan yan palitan. Actually asked the private operators to do an independent engineering investigation or audit of the safety installations in NAIA, Mactan, and Clark. No, yun yung tatlo nating international gateways na international, pati na rin ang Katiklan. Ibinahagi ng isang Filipino na pari ang kanyang personal na karanasan sa pagkikita nila ni Pope Leo XIV noong nakaraang buwan sa Rome, Italy. Ayon sa dating parish priest ng Mohon sa Talisay City sa Cebu na si Father Jonas Mijares, nakita niya ang kababaang loob, kabaitan at pagiging palakaibigan ng bagong papa. Dagdag ni Mijares, bago pa man mahalal, may mga balita na sa Vatican na maganda ang kanyang credentials bilang misyonaryo sa Peru at doktor ng canon law. Anya, handang-handa siya sa pastoral at doctrinal na gampanin bilang Santo Papa. Si Pope Leo ang ika-200 at ika-67 Santo Papa ng Simbahang Katolika matapos mahalal ng 133 kardinal sa buong mundo sa isinagawang Papal Conclave sa Vatican. When I met him in Rome, I was simply giving him my appreciation, giving him my gratitude to him for giving us actually his message, because hindi siya nakapunta doon, but we asked his message for that occasion and he simply did it. It's a very beautiful message coming from Cardinal Prevost at that time. So when I went there was already somehow hugong-hugong na magiging pope siya because of his qualities. The pope is, I would say that he's very much equipped pastorally and doctrinally. Maugong ang muling pagbabalik sa ring ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao sa kabila ng pagluklok sa kanya sa Boxing Hall of Fame at papalapit na halalan. Ayon sa report ng ESPN, sasagupain ni Pacquiao ang Amerikanong champion na si Mario Barrios para sa WBC welterweight title sa July 19 sa Las Vegas. 2021 pa, huling lumaban si Pacquiao nang matalo siya kay Yordenis Ugas. Sa record, may 62 wins, 8 losses, 2 draws at 39 knockouts ang 46-year-old na si Pacquiao sa kanyang buong career. Habang may 29 wins naman, 2 losses, 1 draw at 18 knockouts ang 29-year-old na si Barrios na ngayon ay kampiyon sa naturang division. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Bini nagsalita na sa kontrobersyal na viral video. At award-winning actor na si Alden Richards personal na nakaharap ang Mission Impossible actor na si Tom Cruise. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naglabas na ng pahayag ang Nations girl group na Bini kaugnay ng kumalat na viral video na kinasasangkutan ng 3 nilang miyembro. Samantala, award-winning actor na si Alden Richards na-meet ng personal si Tom Cruise. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nagkamali kami.
agad humingi ng tawad ang Nations Girl Group na BINI hinggil sa isyong kinasasangkutan ng 3 miyembro nito na sina BINI Colette, Stacy at leader nilang si Joanna. Matapos ang isang kontrobersyal na viral video na kumalat sa X nitong Miyerkules, May 7. Sa video, makikita ang 2 lalaking kasama nila na miyembro ng P-pop group na GAP na sina Ethan David at Sean Castro na tila may ginagawang hindi kaaya-aya habang naririnig ang tawanan ng 3 miyembro ng BINI. Sa statement ng BINI na inilabas nitong Huwebes, May 9, inamin nila na nagkamali ang 3 miyembro ng kanilang grupo at walang excuse sa ginawa ng mga ito. Humingi rin sila ng panibagong pagkakataon sa lahat para mas mapabuti pa ang kanilang mga sarili. Sa huli, nagpaabot ng pasasalamat ang BINI sa patuloy na pagbibigay ng suporta at pag-unawa sa nangyari. Samantala, Ethan meets Ethan. Nakaharap mismo ng personal ni Asia's multimedia star Alden Richards ang Hollywood star na si Tom Cruise sa premiere ng Mission Impossible The Final Reckoning sa Seoul, South Korea. Sa Instagram, tila na starstruck si Alden nang kamayan siya ni Tom Cruise sa mismong red carpet premiere ng pelikula. Mission Impossible nga raw kay Alden na ma-meet at makasama ang Hollywood legend. Bongga, sana all! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa Pambansang Bayani, si Gat Jose Rizal. Ang sabi niya, "Nais kong ipamukha sa mga nagdududa sa aming pagmamahal sa bayan, na alam namin kung paano mamatay para sa aming bansa ng may paninindigan." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Abangan po sa Lunes ang special election coverage ng pinagsamang puwersa ng Balitang A to Z at Light TV, ang Bantay Boto 2025. Mapapanood yan sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa Light TV. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!